Ang Feng Shui is totally science, composed of different branches of science. Yun po ang Feng Shui. So, i-example ko po sa inyo. Itatakil ko po sa inyo ang year 2012 at kung paano ang Feng Shui ay science at nakapag-compose ito ng magandang positive aura. Ito po yun. Pagpasok po ng December, end of the month, kinakailangan na po natin ng preparation. Ano ba yung preparation na sinasabi? Unang-una, since Feng Shui tayo, mag-move tayo sa cleansing ng buong kabahayan. Huwag na huwag niyong i-misinterpret ang cleansing. Ang sabi nila, cleansing daw. Mag-ano daw tayo? Ano bang tawag doon? May pakamot-kamot pa sila ng ulo. Ano ba yung cleansing? Alam ko na, pag sinabing cleansing, linis, scuba, or lahat na yata na dapat linisin. Tama, cleansing nga po yun. In a way na sa word na cleansing. Pero ang totoo pong cleansing ay ganito. Isipin niyong mabuti saang parte ng bahay ninyo ang sa tingin ninyo ay dapat nang ayusin. For example po, may bodega sa inyong bahay. Supposedly sa Feng Shui po, at kahit sa ang pag-a-analyze, napakapangit na ang bodega nasa loob ng bahay. Bakit po? Year 2012, kinakailangan ang lahat ng bodega na nasa loob or nasa loob ng pamamahay, nasa loob ng bubong, kinakailangan pong i-cleanse natin. Hindi lang po by means of scuba or paglilinis. Kung hindi, mamigay na po tayo. Yun po ang sinasabing cleansing. Kunin nyo ang mga gamit nyo na hindi nyo na ginagamit na sobra-sobra na. Kumbaga sa bitukan ng isang katawan, sobrang busog na ang bahay mo hindi na makahinga. So, you better get everything na dapat mong ipamigay sa tao. Hindi niyo ba nakita na kung pag-iisipan natin na ang Feng Shui is a friendly reminder ng bawat tao? Tinuturuan kang magmahal. Sobra-sobra ang gamit mo, nakatambak lang sa bodega mo, 19th century pa pala yan, ipamigay mo, kunin mo, wag mong ibenta, ipamigay mo. Or it's either way, kung may sobra naman, pwede mong ibenta at gusto mong maging masaya rin naman ang buhay mo at ang Pasko, ibenta mo, another, tinuruan ka pa ng sinasabing livelihood mo, di ba? So, kung mapapansin natin, bakit ipinupush ko ang Feng Shui at pag-a-analyze, friendly reminder siya na anumang bagay ay kinakailangan mo ring huwag mo siyang, anbawa, masyado kang maraming memory dun sa gamit na yon. Isipin mo, baka naman yung memory na yon ay nag-a-attract lang sa'yo ng kalungkutan. Paano mo kalilimutan ang year 2012? Kung, for example, ako isang babae, binigay ng boyfriend ko na mahal kong isang keychain. Maliit lang yun natin keychain. Siyempre, nag-break kami for nonsense reason. Pagkatapos, di na kami nagkaunawan. Mahal na mahal ko pa siya. Nandun lang siya sa bodega. Tapos yung bodega na yun, nasa loob ng isang bahay. Every time na dadaan ka, dito ko nilagay yun. Diba? Positive na pag-iisip. Natulungan ka ba niya to let go the memory ng pangit na nakaraan? O natulungan ka niya para ma-retain lang ang sakit na nararamdaman mo? Doon pa lang may isip mo na, talaga pa lang ang Feng Shui nag-a-analyze. And nasa sa'yo kung gusto mong gumanda ang aura mo for the next year kasi hanggat nakikita mo ang isang pangit na bagay, nagpapaalala ng kalungkutan, gusto mo man ngumiti, malulungkot ka, baka nga the other day, hatred na yung lungkot mo So, tinuruan ka pang magalit. So, ang dapat mong gawin, tanggalin mo lahat. I-revise mo kung ano yung dapat ibenta o di nagkapera ka. I-correct mo kung anong dapat itapon at ipamigay. And the other way around, nabuhay ka pa ng masagana, malinis pa ang bahay mo. Di ba? Ngayon, nalinis mo na lahat. Yun nga ang una, cleansing. So, hindi lang po yung pag-i-scuba, paglilinis. Pag-throw away na talaga ng mga mali bagay. So, another one po na dapat yung gawin, preparation ng yung sarili. Pag pinirepare nyo po ang sarili nyo, anumang religion meron kayo, kinakailangan nyo ibigay nyo muna ang sarili nyo sa Diyos.
May mga taong nagmamagaling. Alam niyo yung nagmamagaling? Kaya kong tanggapin ang aking kapalpakan. Itatago ko na lang yun. Siyempre, ako lang naman nakakaalam yun. Kung may nasaktan man akong tao, itatago ko na rin lang yun. Ako rin lang naman. Mapapatawa din ako noon. O patatawarin ko na lang siya. Mali po. When we say preparation of yourself, tanggapin mo muna kung ano ang dapat mong baguhin sa sarili mo. Pero lagi pong make it in a point na talagang ang Panginoon ang sentro. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anumang relihiyon, Muslim or something, kung saan ka naniniwala na magkakaroon ng comfort ang iyong soul, ang iyong kaisipan, ang iyong spirit, lumapit ka. Yun yung sinasabi natin na kagaya ko, Kristiyano, di ba ate? Kinakailangan, siguro kung belief naman ako sa isang pare, kinakailangan, ano ba yung sabihin ko sa kanya, ang lahat ng nagawa ko ng 2011. And then, magtika ako. Magdasal ako ng taimtim. Nasabi ko na sa pare, o kung may mga tao rin namang ayaw, but let go. Kinakailangan mong i-let go lahat ng galit na yon. Ikaw man ang may kasalanan o ikaw man ang nagawa ng kasalanan, i-let go mo. Basta ang sentro mo ay ang Diyos. Siguraduhin nyo lang na pag tinawag nyo ang pangalan ng Panginoon, you will use it wisely. And there is a promise ng pagbabago.